Dito tayo mga kababayan kay Kiko Barsaga. Ito po mga kababayan. Mr. Speaker, on September 29, 2025, the Committee on Ethics and Privileges, upon a unanimous vote of all members present, there being quorum, acquired jurisdiction over the verified complaint docketed as Committee Case Number 3, entitled Representative Ronaldo V. Puno et al. Versus Representative Francisco Kiko A. Barsaga of the 4th District of Cavite for violation of Section 141A, Rule 20 of the Rules of House of Representatives on the Code of Conduct, Section 4C of Republic Act 6713 or the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, Article 142 of the Revised Penal Code, and conduct prejudicial to the best interest of the service. It likewise determined the sufficiency in form and content of the sworn complaint. Hence, pursuant to Section 2E, Rule 1 of the Rules of Procedure of the committee has considered the sworn complaint and the committee has the honor to inform the House of its findings and recommendations. Mr. Speaker, the Committee on Ethics and Privileges Secretariat received on September 17, 2025, a verified complaint dated September 16, 2025 against Representative Francisco Kiko A. Barsaga of the 4th District of Cavite for alleged violation of Section 141A of the Rules of the House, Republic Act 6713, otherwise known as the Code of Conduct, Section 142 of the Revised Penal Code, and conduct prejudicial to the best interest of the service. The complaint has 25 pages, including the verification and a certification of non-forum shopping. It was signed and filed by 29 complainants, namely Representatives Ronaldo V. Puno, Jeffrey P. Ferrer, Ronaldo M. Valerian. Mga kababayan, 29 complainants. So 29 kakongresista po ang nag-complain na si Kiko Barsaga ay masuspended ng 60 days. Ngayon mga kababayan, may nag-comment nga kanina, suspended lang naman ng 60 days. Mga kababayan, kahit po suspended siya ng 60 days, no? Meron pa po siyang nakabinbin na kaso na inciting to sedition. Pangalawa, meron din siyang kaso doon sa may ano ba 'yon, yung isang homeowners, no, group na kinasuhan sila, dalawa ni Trexe Angeles Cruz. Kinasuhan din sila doon. Actually, tad-tad po ng kaso si Kiko Barsaga, mga kababayan. Sabi nga ni Aimee, kung meron mang pananagutan, walang lusutan. Kumbaga, makukulong talaga. Diba? Kasi mga kababayan, ano nga po ba ang kadahilanan kung bakit na-suspended itong si Kiko? Kasi, mga kababayan, no, kung ano-ano kasi yung ginagawa. Diba dapat natuwa tayo kasi, mga kababayan, matuwa dapat tayo kasi meron tayong mga kabataan na mga politisyan na kung saan alerto ang isip, alerto ang utak. Ngunit nasubrahan po sa pagkabata si Kiko, mga kababayan, parang grade 5 student pa lang. Kung ano-anong pinagsasabi. Oo, doon na tayo sa fluent siya mag-English, magaling siya magsalita, pero ang utak niya pang grade 5. Diba? So madaling salita mga kababayan, hindi po siya tawag dito, hindi siya karapat-dapat, no? Hindi siya karapat-dapat dyan sa posisyon na yan. Actually, kay Kiko Barsaga, dapat sa kanya, dapat nagkagawad lang to eh. Actually, hindi yata to dumaan ng kagawad ng barangay eh. Hindi din yata to dumaan ng kagawad na chairman ng barangay. Parang diretso yata ito. Di ba? Oo, parang minupusal baby ba? Yung parang 6 months old lang, pinanganak na. Ayan. No, pasensya po kayo, naglag tayo. Nasubrahan sa tiki-tiki si Kiko Barsaga, mga kababayan. 'Di ba? Kasi actually mga kababayan, no, tama lang po ang desisyon ng 29 complainant, no, or 29 ka mga kongresista na si Kiko ay mga kababayan, tawag dito, i-suspended ng 60 days. Kasi bakit? Ganito po mga kababayan. Meron kasi akong napanood sa TikTok, mga kababayan, na kung saan si Kiko Barsaga, napakarami po pala talaga itong problema sa problema sa pag-aaral niya noon. Bago siya naging Ito po mga kababayan. Bago siya naging politiko, 3 beses siyang pinatalsik sa paaralan. Ito ang totoong nangyari. Ayan. Story time. The wild school days of Kiko Barsaga. So boom, Kiko Barsaga started sa Lasal Zobel. Elite school yan ha? Pero guess what? Rumor has it, he actually got kicked out kasi raw may nangyaring
stabbing incident involving a security guard. Like, what? Not your usual cutting class story, huh? Imagine, from school halls to politics, wild glow up or red flag? You decide. So after getting kicked out from Lasal Zobel, akala mo natuto na, di ba? Pero no, Kiko transferred to the Linden Tree Institute sa Alabang. And guess what happened next? Allegedly, na-kick out ulit. This time, for pointing a gun at his classmate's head. Like, bro, what kind of high school drama is this? From knife to gun? Grabe, parang action movie na to. So after Lasal Zobel and Linden Tree, akala mo tapos na yung chaos? No. He ended up sa Montessori Alabang, and guess what again? Word is, may ginawa na namang kalokohan, confirmed, pero something to do with hurting his classmates. Patay. Like, bro, third school na to. Nanakit. From knives to guns to hurting classmates. Parang hindi na ito school story, kundi true crime series na. Anong masasabi niyo? Bago siya naging politiko, Diba? 3 Kita beses nyo siyang mga pinatay. kababayan? Kaya hindi na po tayo magtaka kasi ganyan ang kanyang record. Napuputol-putol kayo. Kanina po mga kababayan. Ganyan po ang kanyang record mga kababayan. Hindi na po tayo nagtataka. No? Kasi biruin mo, 3 beses siyang kumbaga parang nireject yata ng school. Kasi una, ang ginawa niya, may dala siyang barel, nanotok. Pangalawa, kutsilyo. Pangatlo, nanakit ng kapwa estudyante. 'Di ba? Kaya mahirap talaga, mga kababayan, mga ganyang sitwasyon or mga ganyang senaryo na kung saan tapos papasok sa politics. Ito, alam nyo sa totoo lang mga kababayan, no? Dapat kasi ang mga ganyan, no? Dapat mamaya mahirap eh. Kasi sa totoo lang mga kababayan, hindi lang naman po si Kiko Barsaga ang ganyan. Kahit si Sara Duterte ganyan din, may pagka-something din. 'Di ba? May may something. Alam niyo ibig sabihin may something, may kulang-kulang. Alam niyo yung kulang-kulang, may hindi mo maintindihan. Oo, minsan gumaganon, minsan gumaganyan, tapos gumingiti. 'Di ba? May mga sayad. Ang hirap talaga sa totoo lang mga kababayan. Dapat kasi kayo, mga butante, kasalanan nyo yan eh. Yeah? Kasalanan nyo yan mga kababayan kung bakit. Alam nyo naman na walang mga ginagawa. Breaking ang voice mo, Kent. Breaking ba? Sige nga. Alam nyo naman mga kababayan na walang ginagawa yung mga yan. No? Maliban sa ang tatay noon politician, ang nanay noon politician, anong ginawa ng mga butante? Binuto rin. Kasi bakit? Kasi politician ang pinanggalingan. Kaya nga dapat mga kababayan, no, itong sinasabing anti-dynasty law, dapat aprubahan ni PBBM yan eh. Di ba? Dapat aprubahan ni PBBM yan, yung anti-dynasty law, anti-political dynasty law. Kasi bakit? Pangit mga kababayan eh. Kasi bakit? Tayong mga butante, minsan ang binabasihan natin, ang tatay niya kasi presidente. Kaya iboto natin siya, anumang posisyon ang tatakbuhin niya. Kasi bakit? Presidente na yung tatay eh. Ang nanay niya senador. Kaya iboto natin siyang congressman kasi senador ang nanay niya eh. 'Di ba? Ang kapatid niya senador. Iboto natin siyang senador kasi nandiyan yung kapatid niya eh. Yan ang mga kababayan, yan ang isa sa problema nating mga butante, no? Hindi ko naman inaano sa inyo, pati ako, 'di ba? Ganyan ako, mga kababayan, ganyan tayo. Kaya sa susunod sa 2028 election, maging matalino na po tayo sa pagpili. Kasi hindi naman po pwede na porket sumayaw ng budots, yung ran tan gumaganon, ibubuto mo na. Anong kwenta nung budots niya? 'Di ba? Hindi porket namigay ng spam na dilatang spam, tagli-5 tapos 5 kilong bigas, ay iboto na natin. Diyos ko po mga kababayan, do you think yung bigas kaya mong i-divide sa loob ng 6 na taon?
Pag nanalo yan, kasi may spam. Yung 5 pirasong spam, kaya mo ba dong i-divide yun, hati-hatiin? Every year, isang lata lang. Next year, isang lata ulit. Di ba? Oh, mahirap mga kababayan. Itigil na natin yan. Ano na natin yung kultura natin, no, na bumoto porque sumayaw ng budots, iboto mo na, nung nanalo, nagnakaw naman. Oh. Yung isa naman, iboto natin kasi bakit? Anak siya ng nagpapatay sa mga adik. Oh. Tapos, wala namang kwenta. Di ba? Hindi nyo ba na ano yan, mga kababayan? Hindi nyo ba na-realize? Yan ang number 1, mga kababayan, na ating pagkaingatan sa sunod na eleksyon. Kasi bakit? Tignan nyo, si Kiko Barsaga o yung mga taga-Kabiting bumuto dyan. Hindi ba kayo nagsisi na may ganyan kayong kongresista? Na may something? Hindi ba kayo nagsisisi? Ngayon tatanungin natin, imbis na iboto ninyo yung para sa inyo, ang binoto ninyo ay para sa mga pusa. Ako wala akong problema na ang kanyang advokasya ay para sa mga hayop. Ang problema lang kasi mga kababayan, nagkamali kayo ng binoto, kaya ang ugali niya hayop din. Di ba? Wala namang problema na bumoto ka ng isang congressman, ang advokasya ay para sa mga animals or animal lover. Ang problema doon, yung utak niya na pasukan ng rabies, naging hayop rin. Talagang hindi mo maintindihan. Nagmimiyaw-miyaw eh. Kita mo, dapat respetuhin ka ng mga constituent mo, respetuhin ka ng nasasakupan mo, tapos makikita ka nila sa social media, nandun ka sa loob ng plenaryo ng Kongreso. Meow, 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 meow. Putang ina, Tatanungin ka ng media, anong nangyari, anong ginawa mo? Meow, meow. Normal ba yung ganyan? Mga kababayan, lumala na nga si Sara, dadagdagan nyo pa. Ay, Diyos ko. Hindi po normal yung ganyan. Dapat, kapag ikaw isang kongresista, may tungkulin ka, kasi congressman ka nga, di ba? Hindi ka naman na bata, kasi matanda ka na, 20 anyos, mahigit ka na, magti-30 anyos na nga yata si Kiko, kasi halos magkaedad lang kami niyan. Dapat maging tawag doon, formal. Di ba? Hindi yung nandyan yung Senado, si Janet Garin pa yung naging nanay mo di oras. Yeah. Si Janet Garin naman doon, to the rescue, pasensyahan nyo na po, mga kapwa ko kongresista. Pasensya na po, bakit? May something siya. Di ba? Tapos sasabihin, meow, 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 putang ina naman, Di ba? Tapos may mga kapwa pa siyang mga kongresista na hindi buboto. Iboto ko, no. Bakit? Kasi bakit unahin nating isuspindi si Kiko kaysa sa ipakulong yung mga magnanakaw? Putang ina. Ito na nga Diyan na nga tayo Problema na nga yung mga magnanakaw sa pera ng taong bayan na hindi na huli-huli, hindi na are-aresto, hindi na kulong-kulong. Dadagdagan nyo pa na mambabatas na baliw. Diba? Mas lalong matindi. Kita tingnan nyo mga kababayan. Katulad nito, ilang mga kongresista na hindi bumoto, no? Sa kay Kiko Barsaga, ito, pakinggan nyo mga kababayan. 5 kongresista ang tumutol sa rekomendasyon ng House Ethics and Privileges Committee na patawan ng 60 araw na suspensyon si Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barsaga. 249 naman ang bumoto ng pabor at 11 ang abstentions o tumangging bumoto kaya ini-adapt ang findings ng komite. Ibig sabihin sa loob ng 2 buwan, walang tatanggaping sahod o allowances bilang mambabatas si Representative Barsaga. Daming pera sa yan. hatol ng ethics panel na pinagtibay ng Kamara, guilty ang Cavite congressman sa disorderly behavior o hindi maayos na pag-uugali bilang isang kinatawan. Nag-ugat ito sa reklamo ng mga dating kasamang kongresista sa National Unity Party laban sa neophyte lawmaker dahil sa social media post nitong nag-uudyong umano ng sedition o pag-aalsa sa gobyerno, gayon Diba? din ang mga itinuturing na indecent o malalaswang larawan. Consequently, the committee finds respondent Representative Kiko Barsaga of the 4th District of Cavite guilty of disorderly behavior by violating Section 141A Rule 20 of the Rules of Diba? Kita nyo mga kababayan,
Kaya sa totoo lang, yung mga hindi bumoto at nagdesisyon na no para i-suspend si Kiko ng 60 days, kasi ang sabi kasi yung iilang mga kongresista na hindi sila sang-ayon na suspended si Kiko ng 60 days kasi may kanya-kanya silang rason. Merong isang kongresista yung makamanggagawa, yung mayabang dun sa TikTok, makamanggagawa, ganyan-ganyan. Hindi ako boboto na isuspended si Kiko kasi bakit mas unahin natin yan? Bakit mas unahin natin yan? Hindi natin unahin na hulihin, arestuhin yung mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Diyos ko, doon na nga tayo Problemado na nga tayo sa pagnanakaw ng mga politiko sa kaban ng bayan, dadagdagan mo pa ng kapwa mo kongresistang baliw. Di ba? Ay, nako. Kaya nga, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Di ba? Diyos ko naman. Alam nyo, doon natawa ako doon kay, kay Eli ba yun? Kay, anong pangalan nun? Isang kongresista na bakit daw mas unahing i-suspended si Kiko kaysa sa arestuhin yung mga magnanakaw. Alam nyo, sa totoo lang kay Eli, na Congressman Eli, wag ka nang tumakbo pa ng malayo. Imbestigahan mo yung ang Kongreso kasi nandiyan nag-umpisa ang nakawan. Eli San Fernando. Soriano tuloy. Si Eli Soriano patay na. Pastor yun Alam mo, hindi mo naman kailangan na iparinig yan dyan sa kapwa mo politiko na kongresista na bakit mas unahin natin i-suspended si Kiko? Bakit hindi natin unahin, arestuhin itong mga magnanakaw sa kaban ng bayan? Obserbahan mo at imbestigahan mo yung kapwa mo kongresista. Sa Kongreso nag-umpisa ang nakawan. Di ba? Yun mga kababayan. Sa Kongreso nag-umpisa ang insertion. Sa Kongreso nag-umpisa kay Saldico at kay Martin Romualdez. Kasi sila lang naman nandiyan ang may hawak ng pera. Kaya dyan ka mag-imbestiga. Hindi yung lilipad ka dito, lilipad ka doon. Tapos puro ka namang kuda. Wala namang nangyari sa kinukuda mo. Diba? Hindi naman porket marunong ka at magaling ka magkuda, ay yan na yan. Hindi Diba? Huwag mong ipairal. Vlogger ka Alam mo dapat nga, pag sa mga vlogger, huwag kayong pumasok sa politics Kasi bakit? Ang profession mo vlog. Ang pag-profession mo content. Pag pumasok ka sa politics, maa-adapt mo yung pagiging vlogger mo dyan sa politics. Tignan mo si Rapi Tulfo. Pumasok sa politics. Saan? Doon pa rin sa pagiging vlogger ang ginagawa. Kaya kayong mga vloggers, mga content creator, wag na kayong magbalak pumasok sa politics. Gamitin na lang ninyo yung platform ninyo sa pagbablog. Kasi bakit? Pag pumasok ka sa politics, walang pinagkaiba yung pagiging vlogger mo sa politics. Kasi tignan nyo si Eli. Kuda sa TikTok, kuda din sa Congress. Wala. Diba? Diba? Ganun yun mga kababayan. Bakit daw unahing isuspended si Kiko? Bakit hindi unahing arestuhin yung mga magnanakaw? Di imbestigahan mo umpisa yung Congress kasi dyan nag-umpisa, naglabasan yung mga pondo Kita mo naman kung ilang bilyon ang nakuha ni Saldico at kita mo naman kung kanino nila binibigay, kanino inaabot. Di ba? Diyan dapat ninyo umpisahan sa Congress. Diyos ko naman. Hindi mo subukang imbestigahan si Martin Romualdez. Kasi hindi naman marirelease yung pera ng galing sa insertion kung hindi siya pumirma. Hindi rin mailabas yung pera na pinirmahan ni Martin kung hindi dumaan kay Saldico. Hindi rin mapupunta kay Bunuan at kay Bernardo kung hindi inaprubahan ni Saldico. Mag-umpisa nga talaga yan sa Congress. Tapos sasabihin ninyo, bakit daw unahin yung pag-suspended kay Kiko? Bakit hindi unahing hulihin ang mga magnanakaw? Hinandyan nga sa Congress kaharap mo lang nga yung iba Minsan nga nasa likod mo lang. Diba? Oo, Diyos ko naman. Alam nyo, sa politics, dapat mag-focus kayo in politics. Mahirap minsan may may artista, tatakbong politiko, may singer, tatakbong senador, tatakbong congressman. Ano mapapala ninyo? Diba?
Anong mapapala ninyo, mga kababayan? Kaya sa mga nagtatanong ng mga kongresista, bakit inuna si Kiko Barsagang isuspended kaysa sa hulihin yung mga magnanakaw? Aba, imbestigahan ninyo yung mga matataas na may hawak dyan. Di ba? Kasi, tignan ninyo, i-puzzle ninyo, i-connect ninyo. Kay Bunuan, saan ang galing? Kay Saldico. Kay Bernardo, saan ang galing? Kay Saldico. Di ba? Kitams? Yun ang problema mga kababayan. Tapos questionin bakit inuna si Kiko Barsagang isuspinde. Alangan hindi nyo sususpindihin yan. Ang ganda-ganda ng usapan, biglang susulpot, tapos sasabihin magpa-file ng impeachment kay PBBM. Ang ganda na ng session ninyo, may pinag-uusapan kayo, tapos biglang magyayaw-yaw ngayon yan. Kaya nga pinatayan ng mikropono yan Diba? Hindi nyo naisip? Talagang isuspended siya kasi baliw siya, abnormal siya. May something siya sa utak. Diba? Alang mahayaan nyo yung magkukuda-kuda yan, masira yung reputasyon ninyo. Kayo kongresista, okay lang ba sa inyo? May kapwa kay kongresista, baliw? Kung ano-ano pinagsasabi? Diba? Dapat ganyan ang gagawin ng Senado. Meron kayong kapwa senador na may something, wala na, ligwak nyo na. Suspended nyo na agad. Walang sahod. Tingnan nyo ang Congress, ang bilis-bilis. Pag may nakita, ito, Congressman Kiko Barsaga, abnormal. Suspended agad. Ito, Bato de la Rosa, hindi sumipot. Suspended agad. Hindi yung tatanungin pa, taong bayan, inaanyayaan ko po kayo, mag-file kayo ng ethics complaint. Anong kwenta mo pagiging Senate President kung hindi ka gagawa ng aksyon na ganyan? Diba? Ikaw matutuwa ka? Yung kapwa mo kung senador, nagjo-duty ng ayos, katulad kay Lito Lapid. Si Lito Lapid, walang issue, pero nandoon. At least, kahit wala siyang ginagawa, at least, kahit sabihin mong sumasahod si Lito Lapid, walang ginagawa, at least present. Diba? Diba, mga kababayan? Uutusan pa yung taong bayan ang nagpapasahod sa inyo, kaya nga tinalaga kayo dyan Diba? Ganun yun. 4 na session na wala si Bato. Antayin nyo pa? Yung ginawa ni Kiko Barsaga na ka-abnormalan, walang pinagkaiba sa ginawa ni Bato. Anong offense ni Bato? Hindi pag-duty. Unfilled. Filled. To pursue. Whatsoever. Anong tawag dyan? Filled to duty. Walang pinagkaiba kay Kiko. Si Kiko naman nagjo-duty pero katangahan ang ginagawa. Diba? Buti pa nga Kongreso, nakagawa agad ng aksyon. Ang Senado, putang ina, 20 lang kayo dyan. Ang tagal yung gumawa. Kanya-kanya kayong pasikat? Diba? Ganun yun, mga kababayan.